Sa gabi ng May 3, 2011, bandang alas 9 ng gabi, masikip ang Sishan Square sa Nanchong, China. Sa gitna ng ingay, biglang sumigaw ang isang babae ng tulong. Natigilan ang mga tao at tumingin sa pinanggalingan ng sigaw. Isang middle age ang napalibutan ng tatlong malalaking lalaki na may suot na baseball cap. Isa sa kanila ang kumuha ng manipis na bakal na kawad at inihampas ito sa leeg ng lalaki. Ang biktima, na may apelidong Lee, ay isang mayamang negosyante sa real estate na may mga ari-arian na nagkakahalaga ng daan-daang milyong yuan. Ilang sandali bago ito, naglalakad siya sa plaza kasama ang kanyang kalaguyo na si Duen. Nang siya'y atakihin, nagpilit si Lee at sumigaw, ngunit walang silbi ang kanyang paglaban. Sinubukan ni Duen na tumulong, ngunit itinulak siya sa lupa ng isa pang umaatake. Hindi hihigit sa 1 minuto ang buong insidente. Hinila si Lee papasok sa isang itim na sasakyang naghihintay sa di kalayuan at mabilis itong umalis. Naiwang nagulat at natigilan ang mga tao sa plaza. Pagkatapos ng pagdukot, hindi nakipag-ugnayan ng mga salarin. Walang tawag para sa ransom, walang demand. Nawala si Lee ng walang bakas, walang nahanap na bangkay. Ipinanganak si Lee noong year 1959 sa isang mahirap na baryo sa bundok sa Sichuan County. Huminto siya sa pag-aaral bago matapos ang middle school at maagang umalis sa kanila para magtrabaho. Nagsimula bilang isang manggagawa sa construction site, unti-unti siyang nakakuha ng karanasan at koneksyon. Sa pamamagitan ng pagkuha ng risks, kakayahan at pagbuo ng relasyon sa mga nasa kapangyarihan, umangat siya mula sa maliit na kontratista hanggang sa maging isang negosyante sa real estate na may sariling kumpanya. Noong 2006, ang kayamanan ni Lee ay umabot na sa daan-daang milyong yuan. At hawak niya ang title na Vice President ng Municipal Federation of Industry and Commerce. Sa Nanchong, itinuturing siyang maimpluwensya at iginagalang. Sa kabila ng kanyang yaman at katayuan, si Lee ay mabilis mag-init ang ulo, walang habas sa negosyo, at dominante sa pang-araw-araw na buhay. May kasaysayan siya ng 3 kasal at diborsyo bago nakilala ang kasalukuyang asawa niyang si Yulin at kilala rin siya sa maraming relasyon. Pinapahalagahan ni Lee ang anyo at may iniindang kompleks ng kakulangan sa edukasyon. Naghahanap siya ng asawa na makakapagpataas ng kanyang katayuan sa lipunan at akma si Yulin sa papel na iyon. Ipinanganak si Yulin noong year 1964 sa Yilong, Sichuan sa isang intelektual na pamilya. Ang kanyang ama ay namuno sa lokal na supply and marketing cooperative, ang kanyang ina ay isang guro, at mayroon siyang 2 nakatatandang kapatid na lalaki. Bilang bunso at pinakamahal ng pamilya, lumaki siya na may competitive personality at mataas na ambisyon. Namayag pagsiyulin sa akademiko, nanalo ng mga parangal sa kanyang maagang karera, at nagpatuloy ng pag-aaral habang nagtuturo. Nakamit niya ang degree sa kolehiyo at masters mula sa West China Normal University. Unti-unti ring umunlad ang kanyang karera. Lumipat siya mula sa isang rural na paaralan patungo sa isang pangunahing elementarya sa downtown Nanchong. Naging vice principal at noong year 2005 ay naging principal sa Renman South Road Elementary School. Kilala siya bilang mahigpit at disiplinadong pinuno at marami siyang sertipiko at parangal. Ang buhay may asawa ni Yulin ay mahirap. Ang kanyang unang kasal sa edad na 20 kay Xiao Tiren na inayos ng kanyang mga magulang ay sa isang mabait at matiisin na lalaki na tumutulong sa mga gawain sa bahay at pangangalaga sa anak upang masuportahan ang kanyang karera. Nakita niya ang kabaitan ng asawa bilang kahinaan. Naramdaman niyang hindi sila magkatugma at madalas niya itong kinukwestiyon. Pagkatapos ipanganak ang kanilang anak na babae, na-diagnose siya na may cancer sa suso at sumailalim sa double mastectomy. Imbes na malugmok, lalo pa siyang tumibay sa karanasang iyon. Mas lalo niyang minaliit at itinuturing na hindi karapat-dapat ang kanyang asawa na makasama siya at nanatili siyang determinado na umunlad sa lipunan at propesyonal na larangan. Noong 1999, sinimulan ni Yulin ang diborsyo kay Xiao Tiren, kinuha ang karamihan ng ari-arian ng pamilya at nakuha ang direktang kustodiya ng kanilang anak na babae. Upang maprotektahan ang edukasyon at kapakanan ng kanilang anak, pinanatili nila ang anyo ng pagsasama kahit nahiwalay na sila. Maraming beses na sinubukan ni Tiren ang muling pakikipagbalikan, ngunit tumanggi si Yulin.
Higit pa rito, pinutol niya ang ugnayan ng kanyang anak sa pamilya ng asawa sa pamamagitan ng pagpapalit ng apelyido nito mula Chow patungong Yu. Matagal nang pinlano ni Eulene ang susunod na yugto ng kanyang buhay. Sa oras na pumasok sa kolehiyo ang kanyang anak, balak niyang maghanap ng bagong asawa, mayaman, kagalang-galang sa lipunan, at katumbas niya sa katayuan. Dumating ang pagkakataon na ito noong National Day holiday noong 2006. Si Eulene, 42-year-old, ay nakilala si Lee, 47-year-old, sa pamamagitan ng isang karaniwang kakilala. Pareho silang nasa mahalagang punto ng kanilang buhay. Ang kanyang anak ay kakapasok lamang sa isang prestihiyosong universidad at nasa rurok ng kanyang karera si Lee, bagamat kulang siya ng kagalang-galang na kasal na makapagpapataas ng kanyang imahe sa lipunan. Pareho nilang nakita ang praktikal na benepisyo ng pagsasama. Pinahahalagahan ni Eulene ang kayamanan at katayuan ni Lee. Pinahahalagahan naman ni Lee ang edukasyon, katayuan sa lipunan, at koneksyon ng pamilya ni Eulene, lalo na ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na nasa gobyerno. Bukas na ibinahagi ni Eulene ang kanyang operasyon sa kanser sa suso at pisikal na imperfeksyon upang subukan ang reaksyon ni Lee. Tumugon si Lee ng walang pag-aalinlangan, ipinakita ang pagtanggap at praktikal na pag-iisip na nagpaniwala kay Eulene na karapat-dapat ito. Hindi alam ni Eulene, masusing iniimbestigahan na ni Lee ang kanyang buhay. Tinitingnan ni Lee ang kasal bilang isang estratehikong hakbang upang mapataas ang kanyang imahe at network sa negosyo. Sa loob lamang ng isang buwan, nagpakasal sila na ikinagulat ng mga nakapaligid sa kanila. Binalaan si Eulene ng mga kaibigan tungkol sa masungit na ugali ni Lee sa pagiging womanizer at kasaysayan ng diborsyo. Ngunit hindi niya pinansin ang mga babala. Nakatuon siya sa mga benepisyong panlipunan at pinansyal ng pagsasama. Sa isip niya, naiinggit lang ang mga kaibigan sa kanya. November 4th, 2006, nagpakasal sina Lee at Eulene sa isang marangyang seremonya na dinaluhan ng mga kilalang personalidad mula sa negosyo, gobyerno, at larangan ng edukasyon. Sa umpisa, tila perpekto ang kanilang pagsasama. Pag-aari ni Lee ang isang villa na may sukat na 2,100 square feet at isang BMW, kung saan may kontribusyon si Eulene para sa dalawa. Ngunit hindi nagtagal, nagdulot ng alitan ang kanilang matitinding personalidad. Pareho silang sanay sa pagiging may autoridad at walang sino man ang bumigay. Pinili ni Eulene na ituring ang kasal bilang isang estratehikong pakikipagsosyo, gamit ang kanyang koneksyon upang suportahan ang karera ni Lee. Noong 2009, nakatulong ang kanyang pagsisikap kay Lee na makuha ang isang malaking proyekto sa real estate sa Sichong County. Nang humarap sa krisis sa daloy ng pera ang proyekto, inilagak ni Eulene ang kanyang ipon na 1.2 million yuan, humigit kumulang 10 million pesos sa kasalukuyan, at nanghiram pa ng karagdagang 1.4 million yuan, mga nasa mahigit 11.7 million pesos sa kasalukuyan, na umabot sa kabuoang 2.6 million yuan lahat-lahat. Para makasiguradong maibabalik ang pera, nagsinungaling siya kay Lee na naka-dual control mechanism ang account at hindi makukuha ang pera kung walang IOU. Kaya, hiniling niya kay Lee na gumawa ng IOU. Nawala ang ngiti ni Lee. Bagamat pumayag sa umpisa, natuklasan ni Lee kalaunan na nagsinungaling si Eulene tungkol sa dual control mechanism sa bangko. Mula noon, nakita na niya si Eulene bilang isang mapanuring kasosyo sa negosyo kaysa sa isang asawa. Noong 2008, kumikita na ang proyekto. Binayaran ni Lee ang hiniram na 1.4 million yuan mula sa kanyang mga kamag-anak, ngunit tumangging isauli ang 1.2 million yuan ni Eulene. Sinasabing dahil kasal naman sila at mag-asawa, pera iyon ng pamilya. Nagalit si Eulene. Nang hinarap niya si Lee, hindi nito pinansin ang mga alalahanin ni Eulene. Naging larangan ng labanan ang kanilang tahanan, kung saan hinihingi ni Eulene ang bayad at iniiwasan naman ni Lee ang responsibilidad. Lalo pang lumala ang alitan. Binalaan ni Lee si Eulene, sinasabing may ebidensya siya ng katiwalian at suhol mula sa panahon ni Eulene bilang prinsipal at binalaan na maaaring isangkot ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na nasa gobyerno. Sa huli, lumipat si Lee at tumigil sa pagbabalik sa bahay ng ilang linggo. Noong 2009, naging hungkag na ang kasal ni Lee at Eulene. Nag-file ng diborsyo si Eulene, ngunit ipinakita ng korte na may utang ang kumpanya ni Lee at nailipat na nito ang lahat ng ari-arian. Kung makipagdiborsyo siya,
mawawala ang kanyang investment na 1.2 million yuan. Nang hinarap niya si Lee, nag-alok lamang ito ng 1 million yuan, mas mababa sa orihinal na puhunan ni Yulin. Naiwan sila sa isang deadlock. Imposible ang diborsyo at hindi na matiis ang magkasamang pamumuhay. Kalaunan, nalaman ni Yulin na may relasyon si Lee sa isang batang saleswoman sa kumpanya. Sinimulan niyang lihim na sundan si Lee, ngunit hindi niya ito nahuli hanggang May 29, 2009. Nang gabing iyon, natagpuan niya ang BMW ni Lee sa bahay ng kanyang ina, nakabukas at may susi sa ignition. Dinala niya ito bilang kabayaran sa kanyang investment. Ngunit natagpuan ang isang 5 pahinang liham ng pag-ibig sa loob ng sasakyan na lalo pang nagpataas ng kanyang galit. Nang makita ni Lee na nawawala ang kotse, tiningnan niya ang CCTV at nakitang kinuha ito ni at minaneho ni Yulin. Sa galit, dumiretso si Lee sa Renman South Road Elementary School, sumisigaw para kay Yulin. Ang insidente ay naging balita sa buong lungsod. Lalong lumala ang kanilang alitan, na nauwi sa labanan para sa kanilang bahay, paulit-ulit na pagpapalit ng mga kandado hanggang sa nakialam ang pulisya, na nagpasya na pag-aari na ni Lee ang bahay bago pa sila maikasal ni Yulin. Naiwan si Yulin na walang-wala, nawala ang pera, natapos ang kasal, at nasira ang reputasyon. Lalong lumalim ang kanyang galit at puot kay Lee, at nagsimulang magkaroon ng ideya na alisin ito. Hulyo 2009, nakilala ni Yulin si Buyija sa kaarawan ng isang kaibigan. Si Yija, 7 taon na mas bata, ay dating sundalo sa Special Forces, kampiyon sa sanda at kickboxing, at isang construction worker sa Nanchong. Ipinakita niya ang interes kay Yulin na emosyonal na mahina sa panahong iyon. Sa mga sumunod na linggo, inaliw siya ni Yija, nakikinig sa mga hinaing at pagtataksil na naranasan niya mula kay Lee. Mabilis na naging close ang kanilang relasyon. Para kay Yulin, si Yija ay hindi lamang kasintahan, kundi kasangkapan sa kanyang hangarin na maghiganti kay Lee. Para kay Yija, ang otoridad, karanasan at kahinaan ni Yulin ang humila sa kanya, kaya naging protective at emosyonal siyang nakakabit dito. Habang ikinukwento ni Yulin ang kanyang mga nawalang bagay, paulit-ulit niyang binanggit na kung wala si Lee, maaaring mapunta sa kanila ang pera at mga ari-arian nito. Naapektuhan si Yija ng mga kwento ni Yulin at ng sariling obserbasyon sa kalupitan ni Lee, kaya nagsimulang tanggapin ang ideya na nararapat na parusahan si Lee. Noong tagsibol ng 2010, matapos ibahagi kay Yija ang kanyang galit at puot kay Lee, sinabi ni Yulin na hindi siya makakahanap ng kapayapaan hanggat buhay pa si Lee. Pumayag si Yija na kumilos sa kanyang ngalan. Ibinigay ni Yulin kay Yija ang litrato ni Lee at detalyadong impormasyon tungkol sa tirahan, sasakyan at mga gawin nito. Sa simula, nakipag-ugnayan si Yija sa isang profesional na hitman at pagkatapos ay sa sariling pamangkin upang isakatuparan ang plano, ngunit pareho silang tumanggi. Noong unang bahagi ng April 2010, nakilala ni Yija si Bai Chengtao, isang bagong layang kriminal na may grupo ng mga tauhan. Nag-alok siya kay Chengtao ng 300,000 yuan, mga nasa 2.5 million pesos sa kasalukuyan upang dukutin si Lee. Pumayag si Chengtao at sinimulan nila ang pagmamanman sa araw-araw na gawain ni Lee, kabilang ang pakikipagkita nito sa kalaguyong si Duen. Personal na inobserbahan ni Yulin si Lee upang tiyakin ang kanyang mga pattern. Ang plano ay akitin si Lee sa isang liblib na lugar, tukutin siya at ilibing ng buhay. Kumuha si Chengtao ng mga kasabwat. Limitado lamang ang impormasyong ibinigay sa mga kasabwat. Alam lamang nila na may taong ihahatid. Dahil meron namang bayad, hindi na sila nagtanong pa. Agad na silang pumayag. Noong huling bahagi ng April, nabigo ang kanilang unang pagtatangka dahil may kasama si Lee na mga kaibigan. Sa gabi ng May 3, 2011, sina Chengtao at 3 tauhan niya, matapos uminom sa isang party, ay nagpalit ng peking plaka at sinundan si Lee at Duen. Inambush nila si Lee sa Sishan Square, isa ang humuli sa kanya, isa ang nagbalot ng bakal na wire sa kanyang leeg, at isa pa ang sinipa si Duen sa gilid. Pinilit si Lee na pumasok sa isang sasakyan, sinakal, at tinuhog ang kanyang mga hita ng tumutol. Habang naglalakbay, nasira ang sasakyan at kinailangan ng panibagong kotse.
Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw dumating sila sa hukay na inihanda sa bundok. Hinila sila palabas, pinatay gamit ang bato at inilibing. Nagtanim pa sila ng maliit na puno upang itago ang krimen. Mabilis namang na-trace ng mga pulis ang iniwan na Citren at naaresto sina Cheng Tao at 2 kasabwat noong May 6. Natukoy rin si Yija at nahuli sa Guizhou noong May 18. Sinubukan ni Yulin na panatilihin ang kanyang imahe at sinubukang kunin ang kontrol ng kumpanya ni Lee. Ngunit noong May 21, 3 araw pa lang matapos makuha ang kumpanya, habang nasa opisina, naaresto siya ng Special Task Force. Ipinakita sa interogasyon si Yulin bilang mastermind. Nagulat ang Nanchong sa kaso na sumira sa kanyang pamilya. Dumating ang kanyang anak na nag-aaral sa abroad, ngunit hindi ito pinahintulutan ng mga otoridad na makita ng kanyang ina. At sa labis na pagkabigla, nagkasakit ang matandang ina ni Yulin at namatay kalaunan. Disyembre 29, 2011, hinatulan ng Nanchong Intermediate People's Court sina Yulin at Bai Cheng Tao ng kamatayan dahil sa intentional na pagpatay. Si Yija ay nahatulan ng kamatayan na may 2-year reprieve. Ang ibang kasabwat ay nakatanggap ng iba't ibang sentensya. Ang sentensya ni Yulin ay kalaunan na commute sa kamatayan na may reprieve, habang si Bai Cheng Tao ay binitay noong October 11, 2014. Sina Yulin at Yija naman ay mananatili sa bilangguan habang buhay upang pagbayaran ang kanilang krimen. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, paki-like at i-share ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa NJ Tagalog Crime Corner para sa iba pang totoong kwento ng krimen. Maraming salamat sa pakikinig, paalam at magkita-kita po tayo sa susunod na kaso.